una sinaserve sa inyo ng nanay nyo? Di ba champurrado? Champurrado. Arnie, di ba champurado? Favorite ng kids yan, Of champurado. course. Hindi lang kids, pati mga kids at heart, katulad ni Kuya Lar. At syempre ni Luan. Cars. Ayan, good morning. And of course, kasama natin si Chef Tristan para ihanda sa atin yung tamang-tama birthday pa naman ni Suzette de la Cruz ngayon. Happy birthday. Happy birthday po kayo. Ano ang kailangan natin para sa paggawa ng champurado? Of course, paggawa ng champurado, normally ginagamitan lang nila ng malagkit. Yeah. Diba? Pero dapat lagyan nyo rin ng ordinary rice. Akala ko puro malakit lang. Huwag puro kasi baka at the end magiging Masyadong malakit. biko. Magiging biko. O alam ni Arn, mukhang nagluluto ka sa inyo ng champurado, Arn. O sige, ano yung sukat nun? So, mga 1/2 na malagkit, 1/4 na regular rice, and mga 2 to 2.5 cups of water. And then, of course, sugar to taste. Konti lang yun, ano? Yeah, konti lang. Okay. But that's, good for siguro mga more than 6 persons. Yung half cup o half kilo? Half cup. Half cup of... Kasi magdo-double yun. Kasi marami naman tubig eh. Maraming tubig. Okay. Kayo ba madalas magchampurado, Luan, Kuya Lar, sa house? Yes. At sa akin, may tuyo. May Ayan. kasamang tuyo at maraming gatas. Gatas. Oh, lalo na ngayon. Kuya Lar. Actually, masarap siyang breakfast, diba? It's wonderful. Oh, lalo na pag tag-ulan. Taglan at kung Dadagdagan mo mababa ng tuyo. sugar mo. Ay! Oo nga naman. May sugar-free champurado kaya hindi pa... Why not? Why diba? not? I guess you can... Mag-uso tayo ng ganyan. Dagdagan daw yung lulutuin ni Chef. Masyadong dami ako ng Tatagan. gatas tsaka ng... Ayun. At Tuyo. ng tuyo. Ayan, dinamihan para sa Luan. So you have your malagkit, you have your regular rice, you have your water, and then you White have sugar. your... Ha? White sugar. White sugar and the tableya. Tableya. And then, of Okay. course, konting cocoa powder. Alright. Cocoa powder. Cocoa powder. Bakit ito nga pala yung na-associate ng mga tao na pagkain pagdating ng tag-ulan? Kasi it's parang mainit sa katawan. It's a comfort food eh. Oo. So yun. Madaling lutuin. Madaling lutuin. And very available sa kahit tindahan or any sa mga market. Nakakaya ng budget. Ano, Kuya Lar? Nakakabusog siya. Nakakabusog at mura lang. Lalo na kung may tuyo, diba? Yun. Susi, tsaka medyo kaya ng budget yan. Kaya ng budget, Kaya ng tama ka budget. dyan, Arn. Kasi, tas ito, matagal ba nakikip itong ganitong tableya? For the tableya, dapat nasa store it in a cool, dry place. Alright, pero magtatagal din yan. Yeah. Store, pwede rin sa airtight container, no? Alright, so we already have our champurado here. Ayun, tapos pwede na natin siyang i-serve doon sa mga kasama natin sa bahay. Lalo na yung mga, walang pasok ngayon yung mga ibang bata kasi nag-single number 1 dito sa Metro Manila at sa ilang mga areas. And of course, in the northern part, wala talagang pasok yung ibang areas doon. Ingat na So, po. keep on waiting for our update dito sa unang hirit para alam ninyo kung papasok o hindi ang inyong mga anak. And of course, binabati ko po sina Mayor Alfred and Kring Romualdez. Hello po and good morning po sa inyong lahat dyan. Alright. Thank you so much, Chef Arn. Are you ready? Yeah. Uy, Chef, bakit may ganito? Garnish lang, garnish. Oh! Garnish. Ayan. Okay. Ito yung aming finished product na nandiyan dyan na yung tuyo na favorite ni Luan. Dagdagan mo na lang ng gatas daw dahil gusto ni Luan maraming gatas, Chef. Ayan. At may mangga pa. Alright, wala nasabi si Chef Don, Luan at Kuya Lar. Baka kayo may masabi kayo dyan. Meron. Happy Siyempre. birthday kay Raymond Martelino. Gusto mo ng champurado? Ay, mami, at champurado tayo. That's right, Kuya Lar. At maliban sa may pampainit at champurado, ito pa isang pampainit Ay, natin. mas mainit ito. Tama, habang naka-alerto tayo ngayon sa Bagyong Juan, ito ang balita natin tungkol kay Heart Evangelista at Daniel Matsunaga na kababalik lang from their vacation sa Japan. Diba, Kuya Lar? Oo nga. At siyempre, marami nagtatanong siyempre, ano ba ang nangyayari sa Japan? Finally, ipinakilala na ba ni Daniel sa kanyang family, si Heart? Dahil alam naman natin si Daniel ay isang Japanese-Brazilian. Yes, diba? at narinig ko, Kuya Lar, pinakilala daw sa grandparents. Yes, nako, eto Diba? na. Ay. At nakita nakita ko yung pictures. Talaga? Talagang sobrang, ang sweet Bagay nila. sila. Ay, cute. Talagang, ang sarap-sarap nila tingnan. Sige, para makita nyo rin ito, papanoorin natin ito. Pero ito mo ng champurado. Ay, thank you. Okay, I'll try my... Masayang nagkwento si Heart Evangelista tungkol sa katatapos lang niyang Japan trip kasama ang kanyang boyfriend na si Daniel Matsunaga. Ayon kay Heart, isa raw ito sa mga hindi niya makakalimutang trip sa abroad. It was very fun. Nandun kami 3 days lang kami doon pero sobrang saya talaga. We felt so free, stress-free. Nag-Universal Studio kami. Ang dami namin napuntahan.
Ang dami namin napuntahan, ang dami namin nilakad, and we were 10 people all in all, so sobrang saya. Pinabulaan na naman ng aktres ang mga kumakalat na chismis na ipinakilala na raw siya ni Daniel sa pamilya nito sa Japan. Napabalita kasi na nakilala na raw ni Hart ang grandparents ni Daniel doon. Actually, the grandparents aren't in Japan. They're in Brazil. So, they'll be coming here, hopefully. The parents will be coming here, hopefully, for, yes, November. So, I'll meet them. I met them on Skype. So, doon ko pa lang sila na-meet. Pero, magmi-meet na kami soon dito. All praise ang aktres sa kanyang kasintahan. Wala na raw siyang mahihiling pa, kundi sana ay magtagal pa ang kanilang relasyon. Ang aking anghilito ay napakabait. Wala akong masabi sa kanya. I think he's the best boyfriend I've ever had. He's so nice. And hopefully, sana tuloy-tuloy. Diba? We both pray. And as long as we have God in the center of our relationship, sana tuloy-tuloy naman ang lahat. Samantala, sa nalalapit na pagbabalik ni Hart sa primetime, gagawin niya ang telefantasya na Dwarfina, kung saan makakapareha niya dito si Dennis Trillo. Nilinaw agad ng aktres na wala raw dapat ipag-alala si Daniel sa nalalapit na tambalan nila ni Dennis. Hopefully he won't, but I'll do everything to make him feel at ease. Diba, gano'n naman pag nasa relationship kayo, kayong dalawa, you help each other, especially sa trabaho natin. Medyo kailangan talagang malawak ang pag-iisip mo sa trabaho na to. So, hopefully hindi naman. Secure naman sana siya sa akin. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Alerto sa tagulan ng GMA News. Alright, eto na. Sinapit po na marami sa atin noong bagyong Ondoy, hindi na dapat maulit pa. Kaya minsan kasi talaga biglaan ang dilubyo dala ng bagyo. Kaya naman dapat, I am ready ang ating slogan. At dapat may nakanda tayo laging survival bag tuwing tag-ulan at lalo na pag may bagyo. Actually, i-ready nyo na lang yan. At every few months, i-check ninyo kung okay pa, kung ano, yung mga pagkain doon kailangan nyo palitan. Dapat meron niyang unang-una, malinis na tubig at iba pang inumin. Pinakamahalaga po yon. Pagkain na mataas sa carbohydrates tulad ng tinapay. Kaya yun po yung sinasabi ko na every so often kailangan nyo po i-check kasi nasuspoil din po yung iba mga pagkain dyan. So make sure that you change it. At instant foods, yung madaling lutuin o kaya yung pwedeng hindi na po lutuin. Alright? So yung mga for long term na kinikip nyo dyan, the delatas, okay yon. Tapos yung mga tinapay tsaka yung mga easy to cook o kaya easy to eat or ready to eat, yun yung mga tipong pag emergency, isasaksak nyo na lang sa bag. Food utensils tulad ng kutsara at tinidor at abrelata, kung sakaling meron nga kayo mga delata nakabaon. Swiss knife, maganda rin, or yung multi-tool na tinatawag. Mga gamot na syempre hindi expired. Basic yung pangontra sa pagdudumi, which is very important lalo na kapag nagkakaroon ng pagbabaha, gamot sa sipon, ubo at lagnat. At kailangan din po natin ng first aid kit. Nasa sa inyo na po yung kung ano nilalagyan nyo, pero yung mga basic doon, syempre mga panglinis ng sugat, alcohol, at kung ano-ano pa, band-aid, gauze, wipes, yung parang wipes na may alcohol na ganyan. So, dapat meron yung inyong mga medical kit na ganyan. Sanitation kit, mahalaga din po yan. So, kailangan nyo din ng toiletries, sabon, toothbrush, toothpaste. Ito yung mga add-ons na po ito, pero pinaka-basic po dyan ay sabon, tsaka alcohol. Very important. Kailangan din po natin ng kumot, tuwalya, at comforter. Alright, now, actually, ito lahat mga sinasabi ko, ang dami kasi nito di ba? So, pag kunwari, pag gagabayan naman tayo na paparating na yung bagyo, pwedeng i-ready nyo na yan. A few days before pa lang, naririnig nyo pa lang na may low pressure area, pwede nyo nang ihanda. But there are certain basics katulad ng mga medical kit, at saka yung transistor radio, extra batteries, na meron na kayong area, hindi nyo na siya dapat tinatanggal. Extra damit, kasama syempre extra underwear, emergency lights at flashlights. At binanggit nga ni Arnold kanina nung nag-uumpisa yung show natin, pito is very important. Maglagay ho kayo ng pito, or every member of your family maybe can have one. Radyo, mahalaga na may AM signal of course, at syempre sana de baterya. O meron din silang tinatawag doon na parang crank. Yung iniikot-ikot lang siya, wala siyang baterya. Pero mas maganda na rin po yung may baterya na rin po. Naka-charge na cellphone, very important. Mga charger at sana rin extra batteries ng cellphone kung meron po man kayo. Pero o cash na dapat nakasecure sa loob ng survival bag o pwede doon sa yung parang bag na resealable bag. At lubid, very important. Dapat din protektado at hindi mababasa, masisira
masisira o tatangin ang mga sumusunod na dokumento. Unang-una dyan ang birth certificate, insurance records, medical records po natin, passports, at emergency contact numbers na nakasulat at hindi lang nakasave sa cellphone na pwedeng malubat anumang oras. Kung meron kayong pagkakataon, kasi ngayon nag-aandaan tayo dahil paparating na yung bagyo, di ba? Pero pag lumipas na po to, the weather is better, siguro you can have that as ipalaminate po ninyo, punta kayo sa bookstore, palaminate nyo po, ilagay nyo na po sa mga wallet po ninyo or yung something na madaling isuksok sa bulsa na kahit mabasa man yung suot ninyo, eh hindi siya masisira. Kaya yan po mga kapuso, pag may bagyo, ugaliing magplano, magsiguro at makibalita. Dapat po laging I am ready. Ngayon naman lipat tayo sa ating unang balita. Ang mga unang balita sa mga oras na ito.